Magandang gabi, mga kabebe ko. Nandito na naman si Tito Bebe ninyo, handang makinig sa inyong mga hugot at kwento ng pag-ibig. Sana naman hindi kayo natutulog pa at nakikinig na. Alam niyo ba kung bakit masarap ang kape kapag malamig ang panahon? Kasi pag mainit, baka matapon. Biro lang. Pero seryoso, malamig man o mainit ang panahon, ang pag-ibig kailangan laging mainit para hindi lumamig. Ako si Migs. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Tito Bebe, parang ang buong mundo ko ay biglang nagbago simula nang makilala ko siya. May kung anong kakaiba sa kanya. Parang galing siya sa ibang panahon, ibang kwento. Nahihirapan akong intindihin ang sarili ko, ang nararamdaman ko. Ito ba ang pag-ibig na akala ko imposible? O isa lang itong napakagandang panaginip na ayaw kong magising? Migs, ang pag-ibig parang sugal yan. Hindi mo alam kung anong baraha ang lalabas. Pero kailangan mong itaya ang puso mo. Minsan, akala mo panalo ka na. Yun pala, talo. Pero ang mas masakit, yung hindi mo man lang sinubukan. Kaya ka, Bebe, pakinggan natin ang kwento ni Migs. Abangan ang susunod na kabanata ng kanyang puso. Sana, hindi ka matakot sumugal, Migs. Ako si Migs, isang spa therapist. Dito sa karinderya ni Aling Nena sa Project 8, madalas ko silang makita. Si Lara, kasama ang nobyo niyang si Ben, ang tubero. Ang ganda ni Lara, kahit simple lang ang suot, nakatali ang buhok. Si Ben, kahit pawisan at may mansa ng grasa, may kakaibang aura. Inalalayan niya si Lara paupo, hinila ang upuan na parang prinsesa. Tapos, kinuha niya ang kamay ni Lara, hinalikan niya sa likod, dahan-dahan, habang nakatitig ng matalim sa mga mata nito, parang may sinasabi ang mga mata niya na hindi ko maintindihan. Si Lara naman, ngumiti lang, pero may bahid ng pagod sa mga mata. Naramdaman ko ang init ng tingin ko sa kanila. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Bakit ganito? Bakit parang ang lalim ng bawat galaw ni Ben? At bakit parang ako ang nasasaktan sa bawat titig niya kay Lara? Napakasimple ng buhay ko, puro masahe at aromatherapy. Pero sa tuwing nakikita ko sila, parang may kulang sa akin, parang may gustong sumabog sa loob ko. Hindi ko alam kung ano itong nararamdaman ko. Gusto ko silang pagmasdan. Nasa sulok ako ng karinderya ni Aling Nena. Kunwari nagbabasa ng lumang dyaryo. Pero ang totoo, nakamasid ako. Dumating si Ben at Lara, tulad ng dati. Umupo sila sa paborito nilang mesa, malapit sa bintana. Inilapag ni Ben ang kanyang toolbox. Pawisan pa rin siya. Pero ang tingin niya kay Lara parang walang ibang tao sa mundo. Kumuha si Ben ng isang piraso ng adobo. Dahan-dahan niyang inilapit sa bibig ni Lara. Hindi lang basta subo. Para itong ritual. Kuno ng pag-iingat at pagmamahal. Ang mga mata niya nakatitig lang kay Lara. Parang may sinasabi na hindi naririnig ng iba. Pinunasan niya ang gilid ng labi ni Lara gamit ang kanyang hinlalaki. Isang galaw na napakasimple, pero napakalalim. Doon ako napahinto. Naramdaman ko ang init ng pisngi ko. Biglang nag-angat ng tingin si Ben. Nagtagpo ang mga mata namin. Isang iglap lang. Pero parang may kuryenteng dumali sa akin. Ang mga mata niya hindi lang basta nakatingin. Parang may nakita siya sa akin. Parang may alam siya. Mabilis kong ibinalik ang tingin sa dyaryo. Pero huli na. Naramdaman ko na ang pagbabago. Hindi na ako makakabalik sa dati. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Parang may humahabol sa akin. Pero wala naman. Ako lang. Ako lang ang nagtatago sa sarili ko. Sa sulok ng karinderya, nakakulong ako sa isip ko. Bakit ganito? Bakit parang may nagbago sa isang tingin lang? Hindi ko dapat nararamdaman ito. May Lara si Ben. Ang ganda ni Lara, ang bait. Nakikita ko kung paano sila. Ang pag-aalaga ni Ben. Ang ngiti ni Lara. Ang pagmamahalan nila. Bakit ako? Nakikialam. Napakasama ako. Isang spa therapist lang ako. Puro masahe, puro langis. Wala akong karapatang mangarap ng ganito. Pero bakit, Ben? Bakit parang may sinasabi ang mga mata mo? Parang may nakita ka sa akin na hindi ko alam. O baka guni-guni ko lang. Baka ako lang ang nagbibigay kahulugan. Ang init ng pisngi ko, hindi pa rin nawawala. Ang kamay ko, nanginginig. Gusto kong tumayo. Gusto kong umalis. Pero parang may pumipigil sa akin. Isang invisible na pader. Napakalapit nila. Naririnig ko ang tawanan nila. Ang boses ni Ben malalim. Ang tawa ni Lara
Parang musika. Dapat masaya ako para sa kanila. Pero bakit parang may bumubulong sa akin? Isang boses na nagsasabing, hindi pa tapos. Hindi ko maintindihan. Gusto kong kalimutan. Gusto kong bumalik sa dati. Pero paano? Paano kung ayaw na ng puso ko? Pinilit kong wag silang tingnan. Nagkunwari akong abala sa pagpunas ng lamesa ko. Pero ang mga mata ko, traidor. Sinundan pa rin si Lara nang tumayo siya para magbayad sa counter. Naiwan si Ben, nakasandal sa upuan, nakatingin sa kawalan. Tapos bigla, nagtama ang tingin namin. Parang may kuryenteng dumaloy sa akin, mula ulo hanggang paa. Hindi ko kayang umiwas ng tingin. Si Ben, dahan-dahang tumayo. Lumapit siya sa akin, parang naglalakad lang, papunta sa labasan. Pero huminto siya sa tapat ng lamesa ko. Ang lapit niya. Amoy ko ang pawis niya, ang amoy ng lupa at grasa sa damit niya. Pero hindi iyon nakakadiri, may kakaibang init. Migs, bulong niya, halos hindi marinig. Ang pangalan ko, sa bibig niya. Parang musika na matagal ko nang gustong marinig. May kailangan ka? Tanong ko, halos hindi makahinga sa kaba. Umiling siya, pero ang mga mata niya, nagsasalita. Nakatitig siya sa akin, malalim, parang hinuhubaran ang kaluluwa ko. Inabot niya ang kamay niya, hindi para hawakan ako, para lang kunin ang basong nasa gilid ko. Pero nagdikit ang mga daliri namin. Isang saglit lang, pero sapat na para naramdaman ko ang init niya. Ang kaba ko umakyat sa lalamunan ko, halos hindi ako makalunok. Salamat, bulong niya ulit habang nakatitig pa rin. Tapos umalis na siya, bumalik sa upuan niya. Bumalik na si Lara, nakangiti, dala ang sukli. Pero ako, naiwan sa lamesa ko. Nanginginig ang buong katawan ko, ang puso ko. Parang gustong kumawala sa dibdib ko. Ano ba ito, Ben? Ano itong ginagawa mo sa akin? Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Ilang araw na ang lumipas, pero ang init ng haplos ng daliri ni Ben, nararamdaman ko pa rin. Kahit sa pagmasahe ko ng mga kliyente, parang siya ang nasa isip ko. Nandito na naman ako sa karinderya ni Aling Nena. Nagpupunas ng lamesa, nagpapanggap na abala. Pumasok sila, si Ben at Lara. Parang may magnet ang mga mata niya, agad akong nakita. Ngumiti siya, isang tipid na ngiti na hindi umabot sa labi. Pero sa mga mata niya, may sinasabi. Umupo sila sa dati nilang pwesto. Nag-order si Lara ng pares at kanin. Migs, tawag ni Ben, mahina. Napalingon ako. Pwedeng pakikuha ng extra kutsara? Tanong niya. Nasa tabi niya lang ang lalagyan ng kutsara. Pero tumayo siya, lumapit sa akin. Ang lapit niya ulit. Ramdam ko ang hininga niya sa balat ko. Inabot ko ang kutsara, nagdikit ulit ang mga kamay namin. Mas matagal ngayon, parang sinadya. Nag-init ang pisngi ko. Nakatitig siya, ang mga mata niya, nagtatanong. Salamat, bulong niya, halos hindi marinig. Bumalik siya sa upuan niya. Pero nakita ko, ang tingin ni Lara. Hindi ito galit, pero may bahid ng pagtataka. May kakaibang lamig sa mga mata niya nang tumingin siya sa akin. Tapos binalik niya ang tingin kay Ben. Hinawakan niya ang kamay ni Ben, mahigpit. Parang may gusto siyang ipaalala. Parang may gusto siyang sabihin. At ako, naiwan na naman, nakatayo. Ang puso ko, kumakabog ng malakas. Parang may digmaan sa loob ko. Ano ba ito, Ben? Ano ba ang ibig sabihin ng mga tingin mo? At bakit parang may naramdaman si Lara? Nandito na naman ako, sa pwesto ko sa likod ng counter. Pinagmamasdan sila, si Ben at Lara. Tahimik silang kumakain. Pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Yung tingin ni Lara kanina, bumalik-balik sa isip ko. Parang may alam siya. Bigla, tumayo si Lara. Lumapit siya kay Ben. Hinawakan niya ang mukha ni Ben. Dahan-dahan. Ang mga mata niya nakatitig ng malalim. Parang may pinaparamdam. Tapos hinalikan niya si Ben sa labi. Hindi lang basta halik. Mahaba, malalim. Parang gusto niyang ipagsigawan sa lahat na si Ben ay kanya. Naramdaman ko ang paglamig ng buong paligid. Parang may bumara sa lalamunan ko. Ang puso ko parang pinipiga. Nakatitig ako sa kanila.
Hindi ko kayang ilihis ang tingin. Nakita ko kung paano sumagot si Ben sa halik niya. Ang mga kamay niya humawak sa bewang ni Lara. Mahigpit. Parang ayaw niyang bumitaw. Parang wala akong karapatang umasa. Parang isang malaking sampal sa mukha ko. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Parang gumuho ang lahat ng pinanghawakan ko. Ang mga tingin niya sa akin. Ang mga haplos. Wala lang pala. Isang laro lang. Naramdaman ko ang luha sa gilid ng mata ko. Pero pinigilan ko. Hindi ako pwedeng umiyak dito. Hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan. Pero sa loob ko, durog na durog ako. Wala na. Tapos na ang lahat. Nakatitig pa rin ako sa kanila. Parang bumalik ang lahat ng sakit. Pero may kung anong nagtulak sa akin. Hindi ko na kaya hanggang ito. Kailangan kong malaman. Kailangan kong marinig. Nakita kong tumayo si Lara. Nagpaalam siya kay Ben. Pupunta lang daw sa banyo. Ito na ang pagkakataon ko. Lumabas ako sa likod ng counter. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa nila. Umupo ako sa tapat ni Ben. Hindi siya nagulat. Parang hinihintay niya ako. Ang mga mata niya malalim pa rin. Pero ngayon, may bahid ng pagod. Ben, bulong ko. Napakalamig ng boses ko. Hanggang kailan ka magpapanggap? Diretso akong tumingin sa kanya. Ang puso ko kumakabog ng malakas. Parang gusto kong sumabog. Ang lahat ng ito, isang laro lang pa para sa'yo. Ang mga kamay ko nanginginig. Naramdaman ko ang init ng hininga niya. Ang lapit namin. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako. Parang binabasa ang bawat lihim ko. Yung mga tingin mo, yung mga haplos, hindi ko na napigilan. Totoo ba ang kahit ano sa mga yon? Ang mga mata ko nanubig, pero pinilit kong maging matapang. Hinawakan ko ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Ang init ng balat niya, parang kuryente. Sabihin mo sa akin, Ben, sino ka ba talaga? Hindi siya nagsalita, pero ang mga mata niya nagsalita. Parang may libong kwento, libong sakit. Dahan-dahan niyang hinila ang kamay ko. Pinisil niya ng mahina. Ang init ng palad niya bumalot sa akin. Napakalapit ng mukha niya. Naramdaman ko ang hininga niya sa labi ko. Amoy pawis, amoy grasa, pero amoy pag-ibig. Migs, bulong niya. Ang boses niya, parang kaluskos ng dahon sa gabi. Ang pag-ibig. Hindi laging totoo ang nakikita. Pero ang nararamdaman, yon ang totoo. Tinitigan niya ako ng matalim. Parang gusto niyang ipasok ang kaluluwa niya sa akin. Ang puso ko halos lumabas sa dibdib ko. Gusto kong maniwala. Gusto kong yakapin siya. Pero nakita ko ang anino ni Lara sa likod niya. Bumalik na siya. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ko. Ang init nawala. Ang titig niya nanatili. Parang may pangako, parang paalam. Tumayo ako, naglakad palayo. Ang bigat ng bawat hakbang. Parang may parte ng kaluluwa ko na naiwan sa mesa, sa mga mata niya, sa amoy niya, sa lihim na pag-ibig na hindi ko kailanman naintindihan. Ngayon, alam ko na, hindi lahat ng pag-ibig may happy ending. Pero ang pag-ibig na naramdaman ko sa kanya, totoo. Kahit kailan, hindi ko yon ipagpapalit. Kahit masakit, kahit kailangan kong lumayo. Salamat, Ben. Salamat sa pagising sa puso ko. Mga kabebe, ang pag-ibig parang pelikula yan. Minsan akala mo alam mo ang script, pero biglang may plot twist. Iba ang sinusundan ng puso. Hindi lahat ng pag-ibig may sila na forever sa dulo. Minsan ang forever ay nasa kung paano mo naramdaman. Nasa paggising sa katotohanan ng puso mo. Kahit pa masakit ka, bebe. Parang obra maestra, 'di ba? Hindi kailangan intindihin ang bawat stroke. Ang mahalaga, naramdaman mo ang ganda, ang lalim. Ang tunay na happy ending, pagtuklas sa sarili, pagtuklas sa lalim ng kaya mong magmahal. Kaya ka, bebe, huwag kang matakot magmahal. Kahit pa parang kanta na walang katapusan. Ang importante, sumayaw ka, naramdaman mo. At sa huli, ang puso mo mas mayaman. Kahit may pilat, tanda ng laban na pinanalo mo. Laban para sa sarili mong katotohanan. Kaya ka, bebe, laban lang. Ang pag-ibig parang kape yan. Minsan mapait, minsan matamis. Pero sa huli, gigising ka at pipiliin mo kung anong timpla. At kung sino ang kasama mo, magkakape. O ikaw lang mag-isa. Kasi ang pinakamahalagang pag-ibig, yan ang pag-ibig sa sarili. And that's our story for today, mga kabebe.
Salamat sa pagbahagi ng inyong damdamin at pagpapaubaya ng inyong oras sa akin. Napakalaking karangalan ang maging konfidante ninyo. Bago tayo magpaalam, mga mahal, mayroon akong gustong iwanan sa inyong puso. Ito ay mula sa isang quote ni Marie Curie, isa sa pinakamahusay na siyentista sa mundo. Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Mga kabebe, huwag kang matakot sa nararamdaman mo. Huwag kang matakot sumubok. Huwag matakot umibig. Ang takot ay nagmumula lang sa hindi natin pag-intindi sa sitwasyon. Mag-isip ka, magnilay, at intindihin mo ang iyong puso. Hindi ka nag-iisa sa laban na yan. Sana ay naging liwanag ako sa inyong gabi. Kung na-inspire kayo sa kwento o sa ating tsikahan, pakishare naman ito sa inyong friends at sa inyong mga social media. Baka mayroon din silang kailangan makarinig nito. At para laging updated sa ating mga kwentuhan at payo, i-click nyo na ang bell icon kasama ng subscribe button para hindi kayo maiwan sa ating next late night session. At syempre, mag-comment na rin kayo sa ibaba. Anong quote ang nagbibigay lakas sa inyo? Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta, mga kabebe. Tandaan, ang pagmamahal ay hindi dapat takutan. Dapat itong intindihin at tanggapin. Hanggang sa muli nating pagkikita. Tito Bebe sends his warmest hugs. Good night and take care always.